Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid, kay Sis Abita at Brother Brian. Ako po ay si Tita Jolie, isa sa mga Team Jesus member. Proud to be a Team Jesus member. Praise God, Hallelujah. Ngayon ay August 16, 2025. Ako po ang inatasan na magbahagi ng aking testimony. Bago ako magsimula ng aking testimony, nais ko munang manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ang iyong kabutihan. Gabayan mo po ako, gamitin mo ang aking testimony upang maitaas ang iyong pangalan. Naway marinig ka nila sa aking salita. Sa pangalan ni Hesukristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang aking pagbabahagi ngayon ay galing sa John 15 verse 5, kung saan sinasabi ni Panginoong Hesus. Juan 15 versikulo 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang namumunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Akala ko, kaya kong harapin ang lahat sa sarili kong lakas. May mga araw na pagod ako, puno ng takot at parang wala namang direksyon ang lahat ng ginagawa ko. Naglilingkod naman ako, nagsisimba, pero sa loob ng puso ko, parang hindi ko naramdaman ang presensya ni Panginoong Hesus. Ang totoo dahil may pride sa puso ko. Ayaw kong magpaalalay. Ayaw kong magpatulong. Hindi ko kinakailangan kung sino man ang tutulong sa akin. Gusto kong ipakita na malakas ako. Kaya ko. Kaya ko ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Pero dumating ang panahon na parang tuyo na ang puso ko. Parang hindi na ako masaya. Parang nawala na ang kagalakan ng aking puso. Laging may hinahanap at parang walang bunga ang ginagawa ko. Doon ko na-realize sa sarili ko na hiwalay na ako sa puno. Hiwalay na ako ni Panginoong Hesus. At sinasabi ko sa sarili ko, anong nangyari sa akin? At parang may bumubulong sa akin, sinasabi magbasa ka. Magbasa ka sa Biblia. Magbasa ka sa mga salita ng Diyos. At sinunod ko ang binubulong sa akin. Isang tahimik na gabi nagbabasa ako sa Biblia. At doon nakita ko ang John 15 verse 5. Napaiyak ako. Sabi niya, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Hallelujah, Jesus. Doon ko nakita sa sarili ko na minsan na lang ako nagbabasa ng Biblia. Minsan na lang ako nagdarasal. Sa dahilan na busy ako sa aking trabaho. At sa mga sandaling iyon din, humihingi ako ng tawad ng Panginoong Hesus. Patawad, Panginoong Hesus, at nalimutan kita minsan. Hindi na ako nakapagdarasal. Simula noon, araw-araw kong hinihingi kay Panginoong Hesus na manatili sa presensya niya. Sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa, at pagdarasal sa Kanya. Nung ginagawa ko ang mga iyon, unti-unting nagkaroon ng bunga ang aking buhay. Unti-unting nagkaroon ng kasayahan, kagalakan sa aking puso. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil kay Panginoong Hesus.
Hallelujah, Jesus. Nandun siya. Tinutulungan niya ako palagi. Hindi ako perfecto. Hindi ko sinabi na perfecto ako. Ngunit, manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa puno. Kasi Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, isuko natin sa Kanya ang ating lahat ng mga hinanakit, ang ating lahat ng mga pagsubok. Si Panginoong Hesus lang ang ating pag-asa sa ating buhay. Hayaan natin na siya ang maging lakas natin at makikita natin may magandang bunga ang bawat araw natin. Hindi natin kailangang mag-isa. Hindi natin kailangang humiwalay sa Kanya. Dahil wala tayong magagawa sa buhay natin. Walang direksyon ang ating buhay. Kailangan tayong lumapit sa Kanya. Kailangan tayong humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga ginagawa. Kailangan natin siya sa ating buhay. Kaya kapatid, kung nalimutan mo man si Panginoong Hesus ngayon, nalimutan mo man na magbasa ng Kanyang mga salita, nalimutan mo man na magdasal sa Kanya, kasi sa sarili mo, kaya mo, kasi malakas ka, matalino ka. Kung ikaw man ay ganyan, hindi yan lahat sa'yo. Hindi yan sa'yo. Lahat yan ay binigay ni Panginoong Hesus. Walang-wala tayo kung wala siya. Kaya kailangan lumapit tayo sa Kanya. Lagi tayong lumapit sa Kanya, laging manalangin at magbasa sa Kanyang mga salita. Upang hindi tayo mawalay sa Kanyang presensya. Upang nandoon siya palagi sa ating buhay. Handa siyang tumulong, handa siyang magbigay ng pag-asa sa atin. Lagi nating isa-isip na hindi tayo hiwalay kay Panginoong Hesus. Subalit, lagi tayong manalangin, lagi tayong magbasa ng Kanyang mga salita, lagi tayong magdarasal, at huwag natin siyang kalimutan sa ating buhay. Napakabuti ni Panginoong Hesus sa ating buhay. Binigay niya ang lahat sa atin nang walang pag-aalinlangan. Salamat, Panginoong Hesus, sa kabutihan mo sa aming buhay. Wala kami kung wala ka sa aming buhay. Maraming salamat. Yan lang mga kapatid. Salamat sa pakikinig. God bless everyone. And Jesus loves us. Bye-bye. Paalam.